Taga-Corinto, chapter 15. Yan. Kung meron tayong mga Bible, sa aklat ng mga taga-Corinto, chapter 15. Amen. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi tapos na tayo sa 14. Yan. Sa 15 na. Basahin lang natin to para matapos natin yung 1 Corinthians. Ang haba pala nun hanggang 58. Sa Bible, ilan po magating sa Sister Nora? Na-play na yan. Yan. 1 Corinthians chapter 15. Chapter 15. Yan. Ang muling pagkabuhay ni Kristo, tapos ang muling pagkabuhay ng mga patay. Mabayo. Tapos, ang uri ng katawan sa muling pagkabuhay. Yun yung mga title niya. Sa loob ng 1 Corinthians chapter 15. Basahin lang natin yun ng mabilis. Pero bago yun, tayo muna yung manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito muli sa buhay at kalakasan na ibigay sa amin. Salamat, Panginoon, kasi binigyan mo kayo ng pagkakataon na makaharap sa iyo. Panginoon, gabayan mo po kami. Buksan mo po ang aming puso isip. Panginoon, pagharian mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Ama, sa pangalan ni Jesus. Nawa, Panginoon, na ipaunawa mo ang lahat ng aming mababasa mula sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon. Ikaw may taas sa paparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Yan. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 11 ba to? 13. 11. Yan. Ang muling pagkabuhay. Sabi rito, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, ipinangangaral ko sa inyo. Kay sulat ni Apostol Pablo pa rin. Sabi niya doon, ipinapaalala niya ang magandang balitang ipinangangaral niya sa atin, sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Ito yung salita ng Diyos na ating naging saligan ng pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Dahil sa salita ng Diyos na yon, sa magandang balita na ito, naligtas tayo. Bakit? Bakit tayo naligtas sa magandang balita? Kasi nakilala natin si Jesus. Si Jesus kasi ang kaligtasan. Amen? Ngayon paliwanag kasi dito sa magandang balita, sa banal na kasulatan si Jesus, buti na lang. At naipaliwanag kung at dumating si Jesus, kung hindi, wala tayong kaligtasan. Kung matatag ninyo, pero may kondisyon. Kung matatag ninyo ang panghahawakan, kung hindi natin ito iwawala sa ating buhay, panghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kung hindi natin panghahawakan yung salita na ito na ating nalaman at natutunan, kung pakakawalan pa natin si Jesus sa ating buhay, walang silbi yung ating pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko na sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Ito na yon. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Yun yung magandang balita. Si Kristo ay namatay sa krus. Yan. Upang hugasan ang ating kasalanan. Yun yun. Bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, siya ay nagpakita kay Pedro at sa 12. So, ibig sabihin, pinatunayan ng Diyos, ng banal na salita ng Diyos, na talagang tunay, na talagang totoo ang salita na yun, na si Jesus Christ, kasi noong pala, pinaprophecy na siya, mamamatay 3 araw muling mabubuhay. At nangyari nga. At siya ay nagpakita, meron siyang ebidensya, merong witnesses, si Pedro at saka yung 12. At pagkatapos, at hindi lang si Pedro at yung 11 pa, kaya sila naging 12, pagkatapos, nagpakita siya mahigit sa 500 kapatid na nagkakatipon. So, ibig sabihin, marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. Nung panahon na yun, may mga buhay pa nung time na yun na sinusulat ni
Pablo ito, ng mga nakasaksi na 500 higit. Ito yung time na umakyat si Jesus Christ sa langit, sa bundok siya nun eh. Habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Maraming tao naroroon, 12 at may higit na 500 na naroroon. Yan. Sa iba nga, may, anong sila dyan eh, may kalkulasyon sila, nasa 120 kundi ako nagkakamali sa kanilang pag-aaral, o wala rin 30, o gano'n. At nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol. Yan. Sa kahuli-hulihay, ito kasi yung time nung 40 days si Jesus Christ na nanatili pa sa lupa, sa mundo. Ang purpose doon para makapagpakita at mangaral pa siya. Sa kahuli-hulihay, nagpakita siya sa akin. Si Pablo ang nagsasalita niyo. Sabi niya, at sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakamahamak sa mga apostol. Bakit niya sinasabing pinakahamak? Hindi nga ako dapat tawagin isang apostol. Bakit? Sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Naging kalabang kasi siya ng mga hinirang ng Diyos. Ngunit, dahil sa kagandahan loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niya. Ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa sa akin. Si Pablo, sabi niya sa kahuli-hulihay, nagpakita rin sa kanya si Jesus. Yun yung time na nabulag siya kasi inuusig niya yung mga Christian ng panahon, sila Peter, yung iglesia, yung mga naniniwalang kay Kristo, inusig niya yun. Humingi siya ng permiso sa matataas na katungkulan upang hulihin, dakpin niya at patayin pa nga yung mga disipulo ni Kristo noong panahon. At dahil doon, nagpakilala sa kanya si Kristo, nabulag siya at nang siya'y makakita na, nag-aral na siya. Dahil nagpakilala sa kanya si Kristo nakilala niya si Kristo at ipinangaral niya na ito. Kaya maging ako o sila, ito ang ipinangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. Yan, yung magandang balita na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At yun, sabi doon sa 12, ang muling pagkabuhay ng mga patay. Lipat na tayo doon. Ang muling pagkabuhay ng mga patay. 1 Corinthians 15:12. Yung magandang balita, si Jesus Christ yun, sabi nung isa, na ipinangangaral ni Pablo, na dapat din natin ipangaral, tandaan natin yan. Sa 12, ngayon kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Kasi noon, may mga naniniwalang hindi muling mabubuhay yung mga patay. Kaya yun ang pinaliliwanag ni Pablo. Tayo naman, alam naman natin na ito. At babasahin lang natin to at konti din namang kapaliwanagan din. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kasi modelo natin si Kristo. Siya binuhay ng Diyos at tayo din naman pagdating ng panahon, ganun din sa kagaya sa kanya muling bubuhayin. Kung ganun, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. So, ibig sabihin, kung hindi bubuhay yung mga patay, dapat si Kristo hindi na muling nabuhay. Kasi Kristo yung larawan natin, yung modelo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Yun yung purpose. Kaya muling binuhay si Kristo para tayo mapatawad sa ating kasalanan. Kasi kung hindi siya muling mabubuhay, walang kapatawaran. Tama po ba? Walang pagkabuhay na mag-uli. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Ayan, yung mga sa Old Testament. Di ba yung time na namatay si Kristo sa krus, yung lumindol sa palabas, nahati yung templo. Tapos sinabi doon, nagdala siya ng maraming bihag. Kasi siya hinihintay ng mga tao na yun sa Old Testament na namatay, na sumasampalataya sa Diyos. Kaya yun, sana napahabak sila, hindi na sila naligtas. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito,
tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ngayon si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan ng muling bubuhayin ng mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, sino yung taong tinutukoy dito na dumating yung kamatayan sa pamamagitan ng isang tao? Si Adan. Kasi dahil kay Adan, nagkaroon tayo ng kasalanan sa pagsuway nila. Sila yung unang tao Sila yung pinagmula ng ating lahi ng dugo. Kaya dahil sa kanya, hanggang sa atin may makasalanan. Okay? Kasi kasalanan natin sa dugo. Sapagkat kung paano mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Yung pinadala naman si Kristo na namatay at muling nabuhay sa cross, dahil naman doon nagkaroon tayo ng buhay uli. Okay? Nakakaroon ng kapatawaran. Kaya nga, ang lahat ay nagkasala at walang sino man aabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil kay Adan yun. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yun. Dahil kay Kristo meron ng pagpapatawad, paglilinis. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga nakay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Hanggang saan ba yun yung ano? 33. Mahaba pala. Ngunit sa bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga nakay kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas kapag naibigay na kay Kristo ang kaharian ng Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Sa kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi sa kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang ipinaalalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon lubusan maghahari ang Diyos sa lahat. Yan. Kung hindi gayon, ano halaga ang pagbautismo ng mga tao para sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Ibig sabihin, kung hindi totoo yung sinasabi nila, bakit pa sila nag-aaksaya ng panahon? Okay? Pinaghirapan nila Pablo, halos buwis-buhay sila. Bakit nila pinangangaral si Kristo? Bakit nila pinapatanggap yung tao para isuko yung kasalanan, pinabautismuhan, na nagtatalaga ng ating buhay sa Diyos kung hindi na magiging totoo lahat ng kanilang sinasabi? At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Bakit pa kami mag-aaksaya ng panahon, sakripisyo yung buhay namin kung hindi totoo yung sinasabi namin? Okay? Kaya pinanindigan ni Pablo na talagang totoo ang ebidensya nila, kami na mga nagpapakahirap, kami na buhay ngayon na walang ibang iniisip kundi kapangalan ng marami. Okay, nalalagay kami sa buhay, bakit namin gagawin to kung hindi totoo yung sinasabi namin patungkol kay Kristo, patungkol sa huling pagkabuhay, patungkol sa kaligtasan, patungkol sa paghahari ng Diyos. Alam po ba, ikaw sa buhay mo, bakit ka magpapakihirap kung hindi naman totoo yung bagay na pinipilit mo? Tama ba? Payag ka ba sa sarili mo yun? Halimbawa, may gusto kong patunayan na isang bagay na alam mo totoo. Siyempre, pagsisikapan mo yun, paghihirapan mo yun, kahit kapalit pa yung buhay mo kasi alam mo totoo yun. O, ganun din sa kanila. Kaya nila binubuhos yung buhay na dahil alam nila na talagang totoo yun na mangyayari at magaganap. Na totoo talagang may Diyos, totoo talagang si Kristo ay namatay at muling nabuhay at pagdating ng panahon may pagkabuhay na magmuli. Meron pa tayong buhay na walang hanggan na dapat hahakin. At dapat lahat tayo ay mapunta doon. Kaya ganoon na lang sila kung ipangaral nila yung mabuting balita. Dahil meron na rin silang pag-ibig sa kanilang puso. Kasi mahal nila yung kapatiran, mahal nila yung mga tao. Ganyan yung mga tao na talagang lubusang kumilala sa Diyos. May malasakit.
Kasi kung walang pag-ibig si Pablo sa kanyang puso, hindi niya siya mangangaral. Sa sarili niya nila yung kaligtasan niya. Okay? Tama ba? Hindi niya na ipipilit. Alam niya yung totoo eh. Hindi niya na ipipilit sa lahat. Ganun kasi ang Diyos pag pinagharian ka. Pag totoo ka pinagharian ng Diyos, bibigyan ka niya ng pag-ibig. At dahil sa pag-ibig na yun, pagsisikapan mong gawin, iligtas yung kapwa mo. Iyon yung sinisikap ni Pablo na mangyari. Nagliligtas siya ng mga kaluluwa dahil mahal niya yung mga tao, nakikita niya na mapapahamak. Tayo kaya, ganun din sa kagaya niya. Alam natin sigurado yung Diyos yung pinangaral natin eh. Tama ba? Alam natin na totoo si Jesus, kagaya ni Pablo. Bagamat sa atin, sa totoo lang, literal, hindi nagpakita si Kristo. Tama ba? Nagpakita lang sa atin literal si Jesus sa ating mga kahilingan, mga katugunan sa ating mga panalangin. Pero sa kanila talagang literal, nakita nila si Jesus Christ. Tama? O, tayo. Alam natin totoong mangyayari din yun. O, alam natin mangyayari lang, may muling pagkabuhay. Totoong namatay si Jesus Christ sa krus. Kung ngayon, ano yung ginagawa mo sa buhay mo? Pinangangaral mo ba si Kristo, kagaya ng pinangangaral nila Pablo? Nagko-concern ka ba sa iba na maligtas? May nagagawa ka ba sa buhay mong ganun? O baka hindi mo nagagawa kasi wala kang pag-ibig sa puso mo. Kasi si Pablo punong-puno ng pag-ibig eh. Ang tanging gusto niya yung may isa man lang kaluluwa na maligtas kaysa walang tigil. Kabalban yung buhay niya kasi sigurado siya na totoo yung pinangangaral niya, totoong may Diyos. Totoong may muling pagkabuhay. Totoong namatay si Jesus sa krus at maraming proof sa bagay na yun. Nandiyan sila Pedro, yung third disciple at maging siya nagpakita sa kanya si Kristo. At dahil doon, nagkaroon siya ng pag-ibig sa puso niya nang tinanggap niya si Kristo. Naawa siya sa mga tao na mapapahamak pagdating ng panahon. Tayo, ganyan ba yung nangyari sa atin nung natanggap natin si Kristo? May kahabagang ba sa ating kapwa na nangyari sa puso mo ngayon kung bakit ganun na lang tayo maglingkod? O ginagawa ba natin yung mga bagay na yan na ginagawa din yan ng nangangaral? Makapagligtas ng kaluluwa? O ano ba? Yung ginagawa mo ngayon nakilala mo si Kristo sa buhay mo. Ayun yung tanong na dapat sagutin natin sa ating buhay. Kasi si Pablo, nung nakilala niya si Kristo, meron siyang bagay na nakita na dapat niyang gawin. Yun yung pag-ibig, yung malasakit sa iba na kailangan sila baligtas kasi pagdating ng muling mga araw, may muling pagkabuhay. Ay, yun ang pinipilit niya kasi kapag hindi naniwala yung mga tao doon, tiyak ay mapapahamak. Tayo din naman. Simula na nakilala natin si Kristo, dapat meron tayo isang bagay na naunawaan at nakita na dapat ginagawa. Na pruweba na talagang minamahal natin ang Diyos. Ay yung pangangaral yun, yung sinasabi ni Pablo. Yung pag-share kay Kristo. At ang tanong doon, sa ating buhay ngayon, nagagawa ba natin yun? Kagaya ng malasakit ni Pablo, kagaya ng pag-ibig na meron siya, meron ba tayo nun? Na dapat talagang meron tayo nung makilala natin si Kristo. Amen po ba? Naiintindihan ba? Naiintindihan ba kahit paano yung sinasabi natin? Yung pinipilit ni Pablo kasi, nakita niya yan nung nakilala niya si Kristo. At yung nakita niya yung kahabagan sa bawat kapwa niya na maaaring mapahamak pagdating ng panahon. Kaya niya pilit itinuturo yung muling pagkabuhay. Kaya niya pinipilit ituro si Kristo na namatay sa krus. Kaya niya pinipilit na kailangan natin suko yung buhay natin kay Kristo. Kasi naawa siya sa mga taong mapapahamak na hindi kikilala at mamamatay na hindi sumampalataya kay Kristo. Kaya kahit buhay niya, binibigay niya bilang kapalit para makapagligtas man lamang siya kahit isang kaluluwa, sabi sa ibang bahagi ng kanyang mga sulat. Kahit isang kaluluwa lang. Kaya dapat, tayo rin naman, ganun yung dedikasyon natin. Yun din dapat yung nakita natin nang tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. Ganun yung konsepto na ng isip natin. Kung hindi pa nawa, mabuksan yon sa ating mga buhay. Yung pag-ibig na yon. At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa 30, sabi doon. Yan, sabi doon. At bakit pa kami nalalagay sa panganib? Sa lahat ng oras. Walang araw na di ako nabigit sa kamatayan. Biruin mo yun. Walang araw na hindi siya nangalim yung buhay niya. Biruin mo yun. Hindi, di ba? Hanggang ano yan eh, no? 34? Yung 34 lang. Yan o. Sabi sa 34, walang araw na hindi ako nabingit sa kamatayan. Mga kapatid,
Sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sinasabi niya yun para maintindihan nila, para sa Diyos, para kay Jesus, para maparangalan ang pangalan ni Jesus. Kung makikipaglaban ako sa mababangis na kaaway sa Efeso, kung ang pakikipaglaban ko sa mababangis na kaaway sa Efeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang ito. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Kaya pinipilit niya talaga. Talaga sinasabi niya, totoo yun. Hindi mo gagawin to kung hindi totoo yung sinasabi ko. Ebidensya yung buhay ko. Ilang araw na hindi ako nang bubuhis na gagawin ko ba to? Walang matuturan yung sinasabi ko. Tama po ba? Yung patotoo yung buhay niya. Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ayan. Totoo naman. Maraming nagsasabing kilala nila ang Diyos, pero ang totoo hindi talaga. Kasi kung kilala nila ang Diyos, katatakutan nila ang Diyos. Igagalang nila ang Diyos. Tama? Susundin nila ang Diyos. Yun ang katotohanan sa lahat sa atin. Maraming tao nagsasabing kilala nila ang Diyos, pero hindi naman nila ito ipinabubuhay sa buhay nila. Kasi hindi talaga nila totoong kilala ang Diyos. Kasi ang Diyos ay parang apoy na nakakatupok, sabi ng Bible, dapat katakutan. Kaya dapat tayo lahat may banal na pagkatakot sa Diyos. Sa iba na yun, no? Ang uri ng katawan sa muling pagkabuhay. Okay? Pinipilit ni Pablo kasi doon na talagang totoo yung sinasabi ko. Ako yung nagsasabi na ito. Tignan niyo yung buhay ko. Walang araw na hindi ako nabingit sa kamatayan. Gagawin ko ba ito? Kung hindi totoo, bakit ako mag-aaksaya ng panahon? Bakit kahit mamatay ako? Diba? Sinasabi niya talagang tunay. Kasi gusto niya na maniwala ang tao na talagang buhay ang Diyos na kinikwento niya. Na talagang dapat magbalik loob sa Kanya. Okay? 35. Subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang mga uri? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Ngayon, tatanong ka, kapag okay, naniniwala na kami. Ano ba yung magiging katawan namin pagdating ng araw na yun? Subalit may nagtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal. Hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon namamatay. So, ibig sabihin, kagaya ng mga halaman, di ba, kapag magtatanim tayo, kukuha tayo ng bunga, patutuyuin sa araw, tsaka itatanim. Yan. At ang itinanim ay hindi halamang malalaki na, kundi binhi tulad ng butil na trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhi iyon. Ayon sa kanyang kagustuhan, bawat binhi binigyan niya ng angkop na katawan. Diyos ang nag-design niyang bagay na yun. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop. Iba ang sa mga ibon at iba ang sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. So, ibig sabihin na ni Pablo rito, pinapahayag niya na mayroong katawang panlangit at mayroong katawang panlupa. Iba yung anyo natin dito, iba din yung sa langit. Yan. Okay. Hello, puri ng Diyos. Amen. Yan. May katawang panlangit at mayroon namang katawang panlupa. Ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Yan. Iba-iba ang ating kaanyuan. Dito sa lupa, iba itong katawan natin. Kaya nga, yun nga, isa pa yun sa isang bagay. Kaya kung bakit hindi tayo dapat sumamba sa mga nakikita natin. Lalo na sa pagka-Diyos ni Jesus. Kasi hindi naman talaga katawan niya yung nandito ng panahon. Iba yung katawan panlangit kasi iba yung hindi niya itsura sa madaling salita. Kaya hindi natin sila dapat bigyan ng larawan. Iyon pa isang bagay na dapat nating maintindihan din. May mga katawang panlangit at mayroon namang katawang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Ibig sabihin, iba yung kaanyuan dito. Pag narinig tayo, iba rin naman sa langit. Iba ang liwanag. Kasi ang tanong dito, anong itsura natin? Ayun, iba din yung sa langit pag nandun ka na. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin ang liwanag ng mga bituin. Inaano lang ni Pablo, nilalarawan niya lang yung mga pagkakaiba ng lahat.
At may kanya-kanyang mga anyo ang bawat isa. May kanya-kanyang kaanyuan. Sa hayop, sa mga ibon, sa lahat, sa tao rin naman. Sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag. Ganyan din sa muling pagkabuhay. O yun, ganoon din sa mga yun na nabanggit, ganoon din naman tayo sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok kasi yun laman. Yung galing tayo sa alabok, ibabalik yan sa alabok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Yan, hindi na muling mamamatay yun. Muling mabubulok yung katawan kapag binuhay. Panlangit na mahina ng pangit at mahina ng inilibing kasi itong katawan natin ito tumatanda, nagkakasakit, ayan, nanghihina. Maganda at malakas kapag muling nabuhay. Kapag namatayan, ang katawan natin na itong nanghihina, pag binuhay, hindi na muling mamamatayan. At malakas yun. Sabi rin, pangit at mahina ng inilibing, maganda at malakas kapag muling nabuhay. Yun ang ating kaanyuan. Pag tayo muling nabuhay, iba na. Iba na yung lakas natin, iba na yung itsura natin. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon din katawang panlangit. Tandaan natin yan. Kung meron tayong katawan dito, literal, sa lupa, meron din tayong katawan sa langit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritu nagbibigay buhay. Kasi ang Diyos ay espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Si Jesus Christ na ipinadala rito galing sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Tandaan natin. Si Adan naman, nilalang sa pamamagitan ng alabok. Ginawa mismo siya sa pamamagitan ng alabok ng Diyos. Si Jesus Christ hindi. Ipinamana, inilagay sa simpulan ni Mary, Holy Spirit, hindi siya galing sa tao. Kaya hindi siya mabubulok. Kaya hindi siya nagkaroon ng pagkabulok. Lahat ng inilibing na bulok. Kaya nga, di ba, kapag sa sementeryo, natitira lang yung buto. Di ba? Kasi nabubulok yung katawan natin. Pero si Jesus nung namatay, hindi siya nabulok kasi nabuhay siya. Sa katlong araw, hindi siya nakabulok. Tsaka hindi rin naman talaga siya mabubulok kasi iba yung katawan, panlupa, iba yung katawang panlangit. Si Jesus Christ galing kasi sa banal na espiritu ng Diyos. Naging tao lang siya dahil luwal siya ni Mary. Ngunit hindi nauuna, ganito ang sinasabi sa kasulatan 45, ang unang tao si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang muling Adan ay espiritu ang nagbibigay buhay kasi si Jesus galing sa Diyos. Ang Diyos ay espiritu. Kaya natural, siya ay espiritu ang nagbibigay buhay. Siya yung kaligtasan natin. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Hindi siya nauna. Kasi dumating siya, nabuhay muna si Adan. At doon nga tayo nang galing. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Okay? Kaya tayo, hindi tao tayo ngayon at kapag tayo namatay at muling nabuhay, iba na. Magiging espiritu na tayo. Pagdating ng panahon, kagaya nito ni Jesus. Ngunit hindi na una ang panlangit, ang panlupa, muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Yan yung sinasabi natin kanina. Si Adan nilikha mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ibang katawang panlangit, kaya iba yun. Iba si Jesus. Yung sa langit siya, pinadala siya, iba yung katawan niya. Naging kagaya lang natin siya dahil kay Mary, nang niluwal na siya ni Mary. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Ang hirap mong salita dito, ang hila. Yan. Amen. Yeah. Amen. Yan ba yun? Puri ng Diyos. Amen. 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 Puri ng Diyos. Yan. Yan. Puri ng Diyos. Lumakasin ng eko. Amen. Puri ng Diyos. Yan. Puri ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. Yan. Ang katawang palupa 48. Ulitin natin sa 47 ulit. Ulitin natin. Okay, 47. 1 Corinthians chapter 15 verse 47. Ang unang Adan ay mula sa lupa. Ito yung kasi, katawang panlangit at katawang panlupa. Kasi ang talong doon, ano yung itsura natin pag tayo muling nabuhay. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sabi, iba ang katawang panlangit, iba ang katawang panlupa. Kapag dito sa lupa, tayo ay tumatanda, nagkakasakit, nanghihina, pag muling nabuhay, magiging malakas na tayo at hindi na mabubulong muli. Ba't gano'n? Ang lakas ng echo. Yan. Puri ng Panginoon. Yan, okay na.
Yan. Iba yung katawan panlangit, iba katawan panlupa. Dito sa lupa, nangihina tayo, yung ating literal na katawan. Pero pagka namatay tayo at muling nabuhay, hindi na. Malakas na. Okay? Pag hindi na yun mamamatay pa uli. Kaya ingatan natin yung kaluluwa natin na dapat yung tama pa lang yung desisyon natin hanggat nabubuhay tayo kasi napakahalaga nun. Ang katawan panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawan panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Yun. Yung siyan, katulad ng nagmula sa lupa kasi nilalang siya sa pamamagitan ng alabok. Si Jesus Christ naman ay galing sa langit kaya katulad siya ng katawan panlangit. Kung paano tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, kung paano tayo katulad ni Adan, sabi dito, nagmula sa taong nagmula sa lupa, si Adan yun. Matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. At matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Sino ba yung taong nanggaling sa langit? Si Jesus. Ano ba yung katawan niya nung siya yung dumating dito? Panlangit. O kaya, magiging panlangit din tayo pagdating ng araw. Kapag sumampalataya tayo sa Kanya, panlangit, pagdating ng panahon. Ito ang ibig kong sabihin. Mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa karya ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan natin talagang mapalitan ng katawan pagdating ng panahon. Kasi kung hindi tayo makaka... Ito ang ibig kong sabihin. Ang mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makibahagi sa karya ng Diyos. Hindi tayo pwedeng makapunta sa karya ng Diyos pag hindi nabago yung ating mga katawan. Tama? Kaya kailangan natin mamatay muna at muling mabuhay. Makabahagi sa karya ng Diyos. At ang katawang panlupa ay hindi maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Yan. Kapag itong katawan natin hindi pwedeng magmana ng buhay na walang hanggan, kasi pagpunta mo sa langit, ikaw lang tatanda doon. Ikaw lang yung mabubulok doon, yung mga kasama mo rin, puro hindi na bubulok. Ikaw lang, di ba? Kaya ganoon. Kasi tayo tumatanda dito sa mundo. Yung katawan natin to, likas yan. Kaya papalitan niya ng nababagay sa lugar kung nasaan siya naroon. Tama? At kung ang Diyos ay banal, dapat banal ka rin na nandoon. Kaya yun ang ibig sabihin. At yung katawan kasi natin ito, hindi banal. Itong katawan, kaya hindi pwede itong makamana ng kaharian ng Diyos. Hindi tayo pwede lumapit sa Diyos na hindi tayo banal. Kaya salamat sa ating Panginoong Jesus. Yun, isa sa ibig sabihin niya. Kaya si Jesus, kailangan natin para tayo makalapit sa Ama na banal. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamamatay. Bakit hindi lahat tayo mamamatay? Sa tingin nyo. Ngunit lahat tayo babaguhin. Bakit? Sabi dito, isang hiwaga ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay. Ngunit lahat tayo babaguhin. Bakit hindi tayo lahat mamamatay? Ano yung sabi ng Bible? May mga makakasaksi kasi sa pagbabalik ni Kristo sa panahon ng kanyang pagbabalik. Tayo, maaaring hindi natin abutan yon. Sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, may mga makakasaksi, makikita, sabi doon, ng mga anghel bago makit si Jesus sa langit. Makikita ng lahat, yung mga matitirang tao doon sa araw na yon na si Jesus Christ talaga, makikita sa iyong papawid. At siguro, maaaring tayo hindi. Kaya siguro tayo maaaring mamamatay. Siguro. Pero kung kalooban ng Diyos, maaaring makita natin siya. Kasi anytime pwede na dumating si Jesus sa totoo lang. Kaya yung sinasabi nito, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo ay mamamatay. Kasi meron pong mga kasaksi sa pagbabalik ni Jesus Lahat tayo, pero lahat tayo babaguhin. Kasi kung hindi babaguhin yung katawan natin, hindi tayo pwede umakit sa langit. Sa isang sandali, sa isang mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, ito yung sapagkat sa pagtulog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. Ito yung rapture na tinatawag. At di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang mamamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalubig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Yun pala yun, yung pagkalubig sa kamatayan, pag nangyari na yun. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan,
matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayang lubos na ang tagumpay. Ito yung sinabi kanina na kapag na-conquer na ni Jesus ang lahat, ito yun. Ito pala yun, yung pagtulog ng trumpeta. Sa isang sandali, sa isang mata, sa 52, kasabay ng muling pag-ihip ng trumpeta sapagkat sa pagtulog ng trumpeta, ang mga patay ay muling mabubuhay at di na muling mamamatay. Babaguhin, pagdating doon, tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang mamamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok at may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Iyon pala, yung time na nalubog na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Kapag nangyari na yon. Kaya 55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. So, ibig sabihin, nalupig na ang kasalanan kapag tayo hindi na mamamatay. Kasi yung kasalanan sa kamatayan, yun, kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya kapag hindi na tayo mamamatay, nabago na tayo, nalupig na. O kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Yan. Sabihin, tagumpay, nalupig na. Naghahari na ang Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo yun nakabilang sa mga tumanggap kay Kristo ngayon. Na sigurado na pagdating ng panahon, isa sa mga pinagtagumpay ng Diyos na nalupig na yung kamatayan sa atin, tayo yung mga mapapalitan ng mga katawang hindi nabubulok. Kung tayo ay mananatili kay Jesus, kaya pilit na pinapangaral ni Pablo ito dahil napakahalaga nito. Marami tao kasi hindi naniniwala sa muling pagkabuhay noong panahon nila. At maging sa atin din naman ngayon. Kaya tayo din naman dapat magsikap tayo, walang tigil natin ipangaral, kagaya ng pinangaral ni Pablo, gamit yung ating mga patotoo. Gamit yung ating mga nababasa sa banal na kasulatan na pinatotohanan ng mga apostol, ng mga disipulo, ng mga 500 mahigit na binigyan ng utos ni Jesus nung siya umakyat, nung 12 disciple na nakasama din ni Jesus nung siya nabuhay at kasama tayo doon. Okay? Kaya tayo yung patotoo na dapat hindi namin gagawin to, kaya ni Pablo, hindi namin sasabihin to kung hindi totoo. Dapat kami pinagtatawanan nila kung hindi totoo itong sinasabi namin. Si Pablo kasi ganun eh. Pinangangaral niya yung mabuting balita na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. At kagaya niya, may muling pagkabuhay din pagdating ng panahon. Ang katibayan niya, hindi ko sasabihin to kung hindi totoo. Bakit ako mag-aaksaya ng palo? Walang araw na hindi ako nabigit sa kamatayan. Bakit ko gagawin yun? Kung wala di naman totoo yung sasabihin ko, mag-aaksaya lang ko ng panahon. Tama? Kaya pinanindigan niyang totoo yun, ang ebidensya yung buhay niya na nakakaranas ng pag-uusig, nakakaranas ng kahirapan, maging ng kamatayan, dahil sigurado siya na yung mabuting balita na pinangangaral niya ay magaganap. At dahil doon, nagkakaroon siya ng pag-ibig o kaawaan sa mga taong maaaring mapahamak na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay at sa ating Panginoong Jesus. Kaya tayo rin naman, kagaya ni Pablo, dapat, nung nakilala natin si Kristo, kagaya ni Pablo na nakilala si Kristo, na bago yung buhay niya, nagkaroon siya ng pag-ibig, nagkaroon siya ng kaawaan sa mga tao na maaaring mapahamak sa muli. Kasi nung time na nagpakilala sa kanya si Kristo, nalaman niya yung hiwaga. Kaya nga sabi niya rito, hiwaga. Yan. At tayo din naman ganoon. Nung nakilala natin si Kristo, nalaman natin yung mga bagay na hindi pa natin naunawaan. Yung muling pagkabuhay, na kailangan natin tanggapin si Kristo, mapapalitan pala yung katawan natin pagdating ng panahon, at nakuha pala tayo sa totoo natin tahanan. Kailangan natin yon na ipangaral din sa iba, na magkaroon tayo ng pag-ibig, kaawaan sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong mga mahal sa buhay. Kasi pag hindi sila niniwala, pagdating ng panahon, hindi sa pangusga, impyerno lahat ng mahal natin sa buhay. Ayun ang totoo. Ayun ang totoo kapag hindi nila tinanggap si Kristo bilang Diyos, Ari, Panginoon. At sakit nun. Kung iisipin natin, kaya lang, kapag napalitan na tayo ng katawang palakit, hindi na din natin maiisip yun eh.
Wala na tayong ano dun eh. Ngayon, maiisip natin yung naawa tayo sa kanila, parang ang hirap ng kalagayan nila pagka napunta sa impyerno. Kaya kayo pa lang, hanggat di pa napapalitan yung isip natin ng makalangit, hahabagan na natin sila. Kasi kapag napalitan na yung isip ko, puro saya ka na lang eh. Bagamat, wala kasi binanggit sa Bible na meron ka pang, wala eh, ligaya, saya ka na eh, pag nasa langit ka na eh. Pagka napalitan na ng katawan palangit yung tayo, iba na yung isip natin nun eh. Ngayon naiisip natin na awa ako sa kanya pag napahamak sa impyerno. Ngayon kasi tao tayo, may consciousness pa tayo ngayon, meron pa tayong kahabagan, meron tayong galit po, sama ng loob. Ngayon naawa pa tayo sa kanila. Pero wala kasi nabanggit sa Bible natin kapag napalitan ka na ng panglangit, kung maiisip mo pa ba na nakakahawa naman sila. Meron ba na nakabasa sa Bible na parang nakikita niya yung mga nasa impyerno, maawa pa siya? Wala eh, no? Meron ba kayo, sino yung mga nakabasa na ng buo? Meron ba kayo napansin o nabasa sa Bible na gano'n? Sa Lucas 16:19, wala din eh. Di ba? Wala din namang wala. Sabi na, si Abraham, hindi na maaari, nagpapayo na lang siya. Andun doon na yung sulat ni wala na, parang hindi na din, kasi iba na yung kaisipan mo noon. Puro saya ka na nun eh, sa langit eh. Puro pagsamba, puro papuri sa Diyos. Wala nang luha, wala nang hinagpis. Puro saya, kaya hindi mo na maiisip yun. Ay, yung tatay ko, sa impyerno nakakalungkot, wala na sigurong ganun. Siguro, gagamit ako ng salitang siguro kasi wala akong nabasa sa Bible eh. Na nag-feelings pa siya nung nasa langit siya eh. Kung nagkakamali ako, corrigate na lang ako nawa ng mga nakabasa noon. Pero hindi ko sinasabing sigurado ako, pero palagay ko, siguro. Wala na kasi nakasulat sa Bible doon na mga nakapunta doon. Yung sa Lucas 16:19, wala din eh. Yung napunta si Lazaro sa piling ni Abraham eh. Si Abraham na yung nagsasalita doon eh. At nagpapayo na lang siya sa mayaman na nasa Hades. Na hindi na kasi pwede mapunta dito yung naririyan. Kaya huli na ang lahat para sa'yo. Ibig sabihin, pag napunta ka doon ka na talaga sa Hades, sa impyerno. Kasi sa Hades, mundo ng pagdurusa yun. Pinaparusahan ka doon. At pag namatay ka, hindi ka kumilala kay Kristo, kilala mo lang si Kristo sa isip mo, hindi sa buhay mo. Kasi halos lahat ng tao, maging lahat ng relihiyon, kilala si Kristo ng mga Muslim, ng lahat ng mga relihiyon, ng kahit kilala si Kristo eh. Kilala din nila kaya lang, hindi talaga nila pinamumuhay yung buhay ni Kristo. Yun ang problema. Mabuti rin ang tingin nila kay Kristo. Kaya lang hindi kasi yun ang kaligtasan eh. Hindi porket kilala mo si Kristo. Magiging kabutihan mo nga eh. Yung pinanganak ka nga na wala ka namang kasalanan, mabuti ka naman. Hindi sumusunod ka sa magulang mo, hindi ka nagmumura, hindi ka nang bibisyo. Ano ba? Hindi ka nang barangay, hindi ka nakikipag-away, nagpa-foundation ka, tapos nag-donate ka sa mahirap. Hindi rin access yun para maligtas ka eh. Kasi yung kasalanan natin, hindi naman yung gawa, sa totoo lang eh. Yung dugo na nasa sa atin. Oo, nakakagawa tayo ng masama kasi nandito tayo sa lupa. Dahil yung sa kasalanan din na nagawa sa pagsuway nila Adan. Kaya sabi dito, dumating yung kasalanan sa isang tao at yun yung namamana natin. At pwede mo naman kontrolin yung sarili mo. Alam mo yung mabuti at masama eh. Nakakain ka ng bunga ng punong kahoy na bibigay ka alam mo sa mabuti at masama si Adan at Eva. Kaya alam mo, at meron kang free will para gawin yun. Kung gusto mong magpakasama, pwede din. Kung gusto magpakabuti, pwede din. Kaya lang, ang problema, kapag hindi mo nakilala si Kristo, hindi counted lahat ng kabutihan na nagawa mo. Kaya nga sabi ni Jesus sa binatang mayaman, bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Bakit? Sinusunod niya yung kalooban ng Diyos, yun yung mabuti. Kaya tayo, hindi tayo nakakagawa ng tamang mabuti kahit gumagawa ka ng mabuti sa palagay mo. Kasi hindi naman yung kalooban ng Diyos. Hindi utos ng Diyos yun eh. Tama? Ano ba yung utos ng Diyos na mabuti? Ano yung utos ng Diyos na dapat natin sundin na mabuti? Para maging mabuti tayo. Kahit hindi pa tayo gumagawa ng mabuti sa literal. At tanggapin si Kristo. Ako ang daan katotohanan ang buhay. Kapag hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa buhay mo bilang Hari, Panginoon, hindi pa nabibigay ang buhay mo, hindi ka pa makakagawa ng kabutihan. Hindi na totoo, kabutihan. Kasi yung
Kabutihan literal na alam natin, hindi yun ang totoong kabutihan. Ang totoong kabutihan yung kalooban ng Diyos. Yun ang mabuti. Kaya sinabi ni Kristo, bakit mo, binatang mayaman, mabuting guro. O sabi ni Kristo, bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti kasi ang sinusunod niya, ang Diyos, kasi ang Diyos lang ang mabuti na sinusunod niya. Kaya tayo, makakagawa tayo ng mabuti, kapag sinunod natin yung kalooban ng Diyos at ano yung kalooban ng Diyos na yun, yung makipag-isa tayo kay Kristo, yung suotin natin si Kristo sa buhay natin, tanggapin bilang Hari, Panginoon at Diyos ng ating buhay. At doon, simula noon, doon ka pa lang nakapag-umpisang makagawa ng mabuti. Bakit? Meron ka ng banal na pagkatakot sa Kanya. Kina-conquer ka na ng banal na Espiritu, iginag-guide ka na. Kakasala ka, nakakapaghingi ka na ng kapatawaran. Nakakapag-confess ka na. Noon, pero pastor, kahit yung time hindi pa naman ako na-born again nagdadasal naman ako Alam, sino ba yung dinadasalan mo? Nung hindi mo pa kilala si Kristo. Kasi hindi mo kilala si Kristo nung, sa totoo lang yung mga, sabihin ko lang yung pagiging born again. Kasi hindi marili yung born again. Yung mga born again, ipinaliliwanag si Kristo at naiintindihan nila yun. Yung mga taong hindi pa na-born again, hindi marili yung born again at tandaan yung pangalan natin, hindi born again yan, pangalan lang yan. Ang totoong born again, tayo na tumanggap kay Kristo, tumanggap sa paghahari ng Diyos. Kasi yun naman talaga ang totoo. Ang pagiging born again, yun yung time na nakilala mo ng totoo, lubusan sa buhay mo si Kristo. Ngayon, maraming tao kilala si Kristo, kaya lang hindi nila lubusan kilala si Kristo. Kaya hindi nila magawang tanggapin sa buhay nila. Kaya, gano'n lang nangyayari sa atin. Kaya, hindi ka makakagawa ng mabuti. Kahit anong kabutihan pa ang gawin mo. Kasi bakit? Wala sa iyo si Kristo. Wala yung banal na Espiritu sa iyo. Nag-uudyok gumawa ng mabuti. Wala. Yung dugo mo makasalanan pa rin. Hindi pa nahuhugasan. Nung time na tinanggap mo si Kristo, doon pa lang nahugasan yung dugo mo. Kaya sabi ng John 3:16, ang sino man sa inyo ay sumampalataya. Sige, sabihin mo na sumampalataya ka. Ano ba yung pananampalataya? At ang sabi ng Santiago, ang pananampalataya mo lang malaking nagawa ay patay. O sumampalataya ka, magiging ang Diablo, sumasampalataya din, at nanginginig pa. Okay, pareho kayo may pananampalataya ng Diablo. Kaya lang, paano mo mapapatunayan yung pananampalataya mo? May action kang ginagawa. May action ka. May pagbabago ng buhay mo. Kaya yung pagko-confess, may pagbabago yan. Pagka nag-confess ka, dapat may nagbabago sa buhay mo. Yun yung pagbabago na dulot ng banal na Espiritu. Kaya kapag ikaw ay nag-confess, sigurado, yung kino-confess mo, nagbabago yun. Kabahan ka kung ikaw nag-confess pero hindi ka naman nagbabago. Baka wala yung Holy Spirit sa iyo na nagtuturo. O kaya mahina yung spiritual mo. Palaksin mo yun. Kaya yun, kabahan tayo yun. Kaya nagiging banjing lang yung ating pananampalataya paglilingkod sa Diyos. Kaya tandaan niya na may verifikasyon ang mga anak ng Diyos sa banal na kasulatan. May mga damo at may mga trigo. May mga tupa at may mga kambing. Kaya masakit man, ako yun, sanang sinasabi yun. Kasi yun naman talaga ang totoo. Kaya dapat sa ating buhay, pag inalay natin ang ating Roma 12:1, inalay natin ang ating mga buhay bilang banal na handog buhay kaya sa Diyos. Ang karugtong nun sa to, nag-iiba ka na sa pagbabago ng iyong pag-iisip. Kaya ang pag-aalay ng buhay sa Diyos o pag-confess, may pagbabagong nagaganap. Kung ikaw sabihin mong born again ka, Christian ka, kung walang pagbabago sa buhay mo, hindi ka pa talaga tumanggap sa Diyos. Nag-aalay ng buhay sa Diyos, nandito ka pa rin Kasi hindi ka nakukonquer ng Holy Spirit. Ang tunay na born again na bautismuhan sa banal na Espiritu. Pinagaharian ng banal na Espiritu ng Diyos. At hindi ikaw ang gagawa nun, ang Holy Spirit ang kukonquer sa iyo. Kailangan mo lang buksan yung puso mo. Magiging mapagkumbaba ka lang, nakikinig ka lang sa Kanya. Pero kung ikaw pa rin ang sunod sa sarili mo, hindi ka pa nababorn again sa buhay mo. Hindi pa, kasi wala ka pa ang pagbabagong nagaganap. At hindi pa naghahari. Hindi mo pa binibigyan ng access yung Holy Spirit na paghariin ka sa buhay mo. Yun yung pagiging born again. Binautismuhan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pinagahari ang ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Pinakukonquer ang kanyang puso sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga nun dapat natin malaman.
At ang pagdating ng araw kasi ngayon, yung katibayan na banal na espiritu na nasa sa iyo, naghahari sa puso mo, yun yung katibayan na papalitan ang katawan mo, ng katawan pang langit na sinasabi ni Pablo. Kasi hindi tayo pwedeng umakyat doon hindi mapalitan. At ang tatak niyang kaligtasan, yung banal na espiritu na nasa sa atin. Yan. Kaya yun yung mag-focus ng ating kaligtasan pagdating ng panahon. Alam po ba? Kaya, gano'n na lang sila Pablo kung bakit sila desididong ipangaral ang salita ng Diyos. Nung time na tinanggap nila si Jesus, nakilala ni Pablo si Jesus, nakita niya yung pag-ibig ni Kristo. At yun yung nagdahilan, nakilala niya si Kristo sa buhay niya na punong-puno ng pag-ibig. Tinanggap niya ito, si Jesus Christ nagkaroon ng puwang sa kanyang puso, tumalim ang pag-ibig sa kanyang puso, na nagkaroon siya ng pag-ibig din, na desirement na mailigtas ang kahit isa mo ng kaluluwa. Ngayon sa buhay mo ang tanong, nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, kagaya ba ni Pablo na nakilala mo si Jesus na puno-puno ng pag-ibig, na tinanggap mo ng pag-ibig na yun, na tumira sa puso mo, ano na ang nararamdaman mo sa buhay mo ngayon? Meron ka bang kagaya na nararamdaman ni Pablo na nagkaroon ng malasakit sa kapwa mo na kahit isang kaluluwa lang nagdideserve ka na makapagligtas ka man lang ba? Ay, yun yung tanong na dapat natin sagutin. Kasi si Pablo, nung nakilala niya si Kristo, tinanggap niya, meron siyang na-desire sa buhay niya. Ano yun? Naawa siya sa mga tao na mapapahamak, kaya napilit niyang ipinaniliwanag si Jesus, yung muling pagkabuhay, na pagdating ng araw na yun, meron tayong paghuhukom at kailangan ganito mangyari na, ganito dapat natin gawin. Kasi mapapahamak ka pag hindi ka naniwala. Kapalit man yung buhay niya, ginagawa niya yun. Tayo rin naman. Tinanggap natin si Kristo, kapalit man yung mga kahirapan na ating dinadanas, kung minsan kinukutya tayo ng tao, kung minsan hindi tayo makapagtrabaho, kasi mas pinipili natin maglingkod sa Diyos, at inisikap natin harapin yung mga yung mga pagsubok na pinahatid ng kaaway para, naparito ang magnanakaw para pigilan tayo na gawin yung mabubuti nating misyon sa Diyos. Gagamit niya ng mga trials, ng kahirapan, ng mga problema para tayo mamalingkod niya, pigilan, nasiran yung kapwa natin, manghina tayo para hindi tayo makapagpatuloy. Kaya sila Pablo, sinisikap na harapin yun, kapalit man yung buhay nila, tayo rin naman, sinisikap natin harapin yun dahil sigurado tayo na kagaya nila, mangyayari yun, yung muling pagkabuhay pagdating ng panahon. May kaligtasan talaga at may kapahamakan din naman sa mga taong hindi maniniwala sa Diyos. Yun na lang kung bakit ganun sila Pablo at yun din naman kung bakit dapat maging ganun din tayo. Magkaroon tayo ng malasakit sa iba. Amin po ba? Naiintindihan din ba? O medyo magulo yung aking pagpapaliwanag? Nakakalito? Hindi naman. Hindi naman. Okay, yun. Ulitin ko lang, ang mas malinaw. Si Pablo, nung nakilala niya si Kristo, meron siyang na-desire sa buhay niya. Nakita niya yung pag-ibig ni Kristo na umiibig sa mga tao. Kasi ibig ng Diyos, ang gusto ng Diyos, ibig ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Kaya nung nakilala ni Pablo si Jesus, naisip niya yun. Si Jesus pala, ipinanganak bilang tao, nagkatawang tao para mamatay sa kasalanan. Bakit? Kasi kailangan niya pala kami biligtas. Gusto niya pala, ang lahat ng mga nilalang ng Diyos ay makasama niya sa langit. Kaya nung nakilala niya si Kristo, grabe, agape love na yun, unconditional love. Yung tinanggap niya siya, nagpaghahari yung banal na espiritu sa buhay niya, nagkaroon din siya ng ganung pag-ibig, unconditional love. Na, hindi niya na nakita yung sarili niya, bagkus nakita niya na yung kapwa niya, mapapahamak ito, tao na ito. Kaya sisikap niya sa buhay niyang siran siya ng mabuting balita, kapalit man yun yung buhay niya. Kasi grabe yung mga tao ng panahon na yun. Binuusig sila. Yung mga nangangaral patungkol kay Kristo, kaya sabi niya, walang araw na hindi ako labihin sa kamatayan. Dahil nga, nung nakilala niya si Kristo, nalubos yung pag-ibig niya sa... Ang discernment ng pag-ibig, yung hanapin, yung bawat isa man ng kaluluwa na maligtas. At tayo naman, ganun din. Kaya ka ang tanong, nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, kagaya ba ni Pablo na may na-desire ka sa buhay mo, na meron kang nakita kay Kristo, na pag-ibig na dapat mo din gawin sa buhay mo. Kasi desire ni Jesus, yung maligtas ang lahat. Si Pablo nga, kasi alam niya namang hindi lahat, kahit isa man lang na kaluluwa maligtas. Tayo din, dapat meron ganun.
ayun yung katibayan na talagang nagpapasakop tayo at tumatanggap sa paghahari ng Diyos. At pagdating ng panahon, yun din magiging dahilan kung bakit tayo babaguhin pagdating ng araw. At kung hindi ganoon ang iyong pananampalataya at ang iyong paniniwala, hindi ka makakabahagi sa buhay na walang hanggan pagdating ng panahon. Na malapit nang mangyari sa atin. Kaya nga, pagsikapan natin yon na yung ating pagtanggap sa Diyos ay maging totoo, maging tunay. Kasi dapat may proof yan. Kagaya ni Pablo, may proof siyang ginagawa na papatunayan niyang totoo na talagang kilala niya. At napatunayan niyang totoo talaga kasi maging buhay niya, itataya niya sa bagay ngayon kung bakit niya ito pinangangaral ng walang takot, kapaligman, kapahamakan, kagutuman, pag-uusig. Ganon yung buhay ni Pablo. Amin mo ba? Yun. Yan, nawa. At na kahit paano naintindihan yung ating sinishare na salita ng Diyos sa aklat ng mga taga-Korinto chapter 15. Yan. Magandang umaga kala at Isang. Si Mary. Mary, ikaw po ka. Yan. 1 Corinthians chapter 15. Tandaan natin yan, ha? Muling mabubuhay tayo pagdating ng panahon. Iba ang katawang panlangit, iba ang katawang panlupa. At simula nang nakilala ni Pablo si Jesus, meron talagang siyang nakita. At yung nakita niya yun, gusto niya ibahagi sa iba. Pag-ibig. Kaya tayo rin naman, meron dapat tayong makita sa Diyos, pag-ibig. At ang pag-ibig na yun, ang ipamalita natin upang malubos yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 58 ang haba nun. Hindi natin lahat siya natalakay, bililisan natin kasi mahaba. Pero meron ba kayong gustong itanong? Baka kaya natin sagutin, may paliwanag natin ng madali ngayon. Kung may gusto kayong itanong, kasi medyo malalim dito. Itong 1 Corinthians ito, 14, 15, malalalim yan eh. May mga bagay na malalim na kapaliwanagan dyan. Kaya na kasi hindi natin paliwanag, malahaba kasi hanggang 58 siya. Ubusan tayo ng oras. Yan. Pero baka meron kayong gustong itanong, yung mababaw lang. Sige, Pastor Red. Magandang lang tayo. Sige, yung maganda. Bye. Kasi marami ko, alam ko marami kong hindi natalakay. Kulang yung aking paliwanag. Ito ka, Pastor. Hindi. Dito lang. Si Pastor Eddie yan. Gusto ko lang overviews doon sa buong chapter 15. Tingnan natin yung 19, verse 19. Ito, yun ang pinakabuod ng buong chapter 15. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinaka-kawawa sa lahat ng tao. So, kung tayo lang ang pag-asa natin ay ito lamang, itong sa kasalukuyan, kawawa tayo. Sabi ni Paul, tayo na ang pinaka-kawawa sa lahat ng tao. So, yung pinakakabuuan niya, di ba? Resurrection, muling pagkabuhay. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon. So, yun po yung pinaka-paliwanag, pinakabuo doon sa buong chapter 15 na kung saan ay, yun, huwag lang tayong puro pagdating kay Jesus Christ ay hingi tayo ng pagpapala, lahat ng ating kahilingan. Ang pinakapunto doon ng ni Paul ay yung muling pagkabuhay. Amen. Na pagdating doon sa langit, ay sabi nga papalitan tayo ng katawang panglangit. Yun. Hindi yung material. So, yun. Doon sa 58, hindi nabanggit ni Pastor. 58. At 28. 58. Sabi niya, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam niyo hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So, ano man ang naranasan po natin, huwag tayo matina. Magpakatatag kayo, sabi niya, at huwag matina.
sapagkat ang ating ginagawang ito ay hindi nasasayang dahil sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, kung tayo buhay pa, mas okay. Papalitan tayo ng glorified body. Pero kung yung mga namatay na, talagang papalitan yan. Yun yung pinakapunto doon ng buong chapter 15. Amen. Yan. Yung 19, tsaka 58. Kasi, ganito kasi tayo naka-focus ngayon. Sa literal. Yun kasi yun. Sa mundo kasi na ito, lagi lang tayo nakatiral dito, naka-focus sa mundo natin ngayon dito. Yun yung sinasabi ni Pastor Eddie at ni Pablo. Lahat tayo focus sa mundo ito, pero dapat kasi hinahangad natin yung mundo lang, higit na mainam kung saan tayo nanggaling. Kasi galing tayo sa Diyos eh. Dapat uuwi tayo sa totoo nating tahanan sa langit, sa piling ng Diyos. Hindi kasi tayo mamamayan ng lupa dito sa totoo lang. Tayo ay mamamayan ng langit. Citizens tayo ng langit. Kaya itong temporaryong mundo natin na ito, sa ibang bahagi ng kasulatan, sinabi ng ating katawan mawawala ito pagdating ng panahon, hindi natin ito dapat fokusan. At dapat focus tayo sa buhay natin sa langit. Dapat yun ang hinahangad natin. Kaya nga, sa 58, yung mga hirap natin tinitiis, kasi mahirap talaga. Pag nag-focus ka sa buhay spiritual, ay yung ahangarin mo yung buhay kung makabaling ka sa langit, mahirap. Hindi ka sasama sa boyfriend mong unbeliever. Iwanan mo siya kasi magiging sanhiyan ng, alam mo pagtalikod mo sa Diyos. Hindi kayo mag-date. Bakit? Kailangan ko pala magbigay ng tithes eh. Kulang na itong pang-date namin. Tama! Mag-o-operate pa ako. Yung nga pala si kapatid na pangmangin sa patos. Pangmanginasal namin ito ng girlfriend ko. Dahil sa pag-ibig, kapalit man yung buhay mo. Sabi nga ni Pablo i-offer ko ito kay kapatid, wala pala siyang nakangangay sa sapatos niya, magpapasukan pa naman siya. Kawawa naman. Di ba? Yun. Hindi ka magnanasa sa sarili mo. Puro pagmamahal sa iba. Kaya nga, pag-aaloy ng buhay sa Diyos, tatalikuran mo yung sarili mo. Yan. Ang hirap kapag nag-focus ka sa langit kasi tinitignan mo yung mga bagay din dito sa lupa. Kaya lang, kung hindi kasi ganun, yung kaisipan mo, hindi ka naman makakapunta doon. Kasi sabi sa 19, walang kabuluhan yung buhay mo kapag focus ka lang dito. Kasi tatanda ka, magkakasakit ka, mamamatay ka. Pinaligaya mo yung mga tao lang sa palibot mo. Pinaligaya mo yung sarili mo. Kaligayahan ng Diyos, hindi mo na ibigay. Kung ikaw ang Diyos, sa tingin mo, tatanggapin mo yon? Sa tingin mo lang, hindi, di ba? Ano ba nagawa mo sa akin? Ang Diyos, hindi ka to-tolerate. Pag mali ka talaga. Mabait ang Diyos, mapagkumbaba, mapagmahal, walang katapusan yung habagat awa, kapatawaran na. Pero pag mali ka talaga. Pag gumawa ka ng mali ka talaga. Tandaan natin yan, ang Diyos ay parang apoy na nakakatumpok. Huwag natin subukin ng Diyos. Kasi kayang gawin ng Diyos yun. Kung yung sarili niyang bayang Israel nga binigyan niya tayo ng kaligtasan, tinalikuran niya tayo pa kaya mga hintil na palagi nagkakasala, hindi niya tiisin? Sipin mo yun, kung yung tunay na anak niya, sarili niyang anak, tiniis niya, pinagtabuyan niya yung Israel, sariling anak ng Diyos yun yung bansang Israel. Tayo, hindi naman tayo anak ng Diyos, Pilipinas tayo o sa isang pamilya. Kung yung tunay na anak ng tarwari, ako yung Diyos, tapos anak ko si Niron, tapos may anak pa ako si Ninor, hindi ko yung tunay na anak, si Niron lang yung, baka may si Ninor pala, hindi ko lang hindi, kuwari lang. Alam kong totoo si Niron. Matigas ang ulo, tiniis ko yun at minahal ko tong anak ko na hindi tunay. Kung nagtigas ka ng ulo, yung anak ko ang tunay, tiniis mo, ikaw pa kaya, hindi ka tunay na anak? Tama? Ganun yun. Kaya, isipin natin yun. Ang Diyos, kapag mali ka talaga. At mahirap mag-focus sa langit. Pero, sabi ng 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Kahit mahirap, magpakatatag kayo. Huwag katinag. Maging masipag kayo at maglingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang iyong paghihirap para sa Kanya kasi may buhay
na masagana at ganap na naghihintay sa atin. At hindi na yun mawawala. Kasi iba yung katawang panlangit, iba ang katawang panlupa. Panlupa, mawawala, panlangit, magpawalang hanggan. Amen? Eh yun yung ibig sabihin doon. Kaya, salamat sa ating pastor. Ayun, na kasi mabilis tayo, mahaba. Hindi natin na-highlight ito. Pero ganun pa man, salamat na ipaalala ito. Hindi ko nabasa siya, no? Hindi ko siya nabasa, no? Nalampas, 55 lang pala ako, no? O 57, buti na lang. Salamat sa Panginoon, pinapaalala tayo ng Diyos. Yung Holy Spirit yun, para kumpleto. Kasi alam ko naisip ko, parang kulang yung ano ko Hindi naman alam kung haba na, pero talagang kulang. Ayun pa. Buti na si Pastor Eddie, yung banal na Espiritu yung nangungusaw talaga. Yun, ganun po yun. Kaya napakahalaga. Gaya ni Pablo, kapalit man yung buhay niya, sinisikap niyang kahabagan yung kapwa niya, ligtas. Ganun din tayo. Dapat meron tayong pruweba sa pagtanggap natin sa Diyos. At ang pruweba niyan, yung magkaroon tayo ng malasakit sa iba. Huwag yung puro sarili natin. Pakainin gabi kung paano dapat tayong magmalasakit sa Diyos, magmahal at magmalasakit sa kapwa. Gawin natin espesyal ang Diyos. Ang gusto kasi ng Diyos lahat maligtas, gawin natin espesyal yun. Gawin natin ang lahat para magawa yun. Kahit isa man lang kaluluwa, sabi ng Diyos, sabi ni Pablo, makapagligtas man lang ako, kahit isa man lang kaluluwa, pero hindi lang isang kaluluwa na ligtas niya. Tama? Kasama tayo ron, ang dami natin. Tama? Kaya tayo rin naman, kahit isa man lang kaluluwa. Kasi yung isang kaluluwa na yun, magmumultiply yun. Halimbawa, yung pinsan mo, nakakilala sa iyo, magkikwento yan sa iba. At yun, makikwentuhan niya yun. Ang daming taong maligtas. Amen? Wala na ba? May tanong pa ba? Baka may tanong pa kayo. Kasi medyo malalim talaga itong 15, medyo mahirap din intindihin, lalo na kung hindi ka palabasa ng Bible. Pero tandaan niyo ito walang Kristiyano na hindi nagbabasa ng Bible, kaya kung kilala niyo si Jesus, paano niyo siya nakilala? Anong ebidensya niyo? Sige, Brother Rudolph. Hindi Christian yan, sa totoo lang. Kaya siya na kayo, sabihin ko yung totoo. Pag sinasabi yung Christian ka, hindi yung nagbabasa ng Bible, hindi yung totoo. Sa totoo lang. Paano mo nakilala si Kristo? Ano katibayan mo? Nakilala mo sa banal na kasulatan. Bakit? Kasi yung pangangaral ko, hindi lang mas kontento kayo dyan. Kung niloloko ko lang kayo. Tama? Wala naman pala rito, dinadagdagan ko lang pala ng alamat. Diba? Dapat nagbabasa din kayo. Hindi pwede yung, narinig ko kasi kayo, Pastor. Paano yung pagka may kwento ka sa labas? Paano may i-depensa yung paghahari ng Diyos? Sabi kay Timothy, ipangaral mo ito. Nababalungan o hindi. Huwag mong hayaang hamaking kanino man, sabi doon. Kaya dapat may alam ka sa banal na kasulatan. Lalo na kapag lalagin na si Kristo. Amen? Tandaan niyo, huwag palabasa tayo ng Bible. Kung wala tayong, hindi tayo nagbabasa ng Bible, mag-pray tayo. Lord, bigyan mo kami ng discernment. Bigyan mo po akong discernment magbasa ng banal na kasulatan. Minsan gigising ka ng Diyos madaling araw. Ba't tinawag hindi mo katulog? Hindi dahil ini-insomnia ka nun, hindi. Dahil tinatawag ka ng banal na ispiral na yung nagising ka, black ka. Parang wala lang, bigla ka nagising. Ibig sabihin, ninigising ka ng banal na espiritu. Pinagbabasa ka ng Bible, kaya magbasa ka ng Bible. Doon mo malalaman yun, na gusto ka palang kausapin ng Diyos. Ganun po yun. Pray mo. Kasi ako nag-pray ako Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng discernment. Kasi hindi talaga ako nagbabasa Tapos sasabihin ko, Christian ako Nakakahiya Pinamagahan, pagkagising ko, parang gusto ko magbasa ng Bible nagkaroon ako intention magbasa. Tapos, magbasa nga ako. Parang ayoko na bitawan gumaganda yung binabasa ko. Gusto ko, nagkakaroon ng interest. Yung pala, gano'n, unti-unti na. Hanggang sa inulit-ulit ko na siya, yung pala yun, kasi kulang Parang ko, kailangan makuha ko yung umpisa. Yung istorya, gano'n. Kaya, mag-pray. Hindi kasi tayo nagpe-pray. Mag-pray tayo sa Diyos na hindi natin nakikita sa pangalan ni Jesus. Ibigay yung banal na Espiritu. Pag yung banal na Espiritu binigay niya, banal yan. Walang ibang ituturo sa atin yan kundi kabanalan. At ituturo talaga yan sa Biblia. Para makilala mo na lubos si Kristo. Yan. At tutulungan mo niyan tamang pananalangin para pakinggan ka ng Diyos. Kasi pray ka ng pray. Hindi naman tama yung pananalangin mo. Hindi ka pakinggan ng Diyos. Tandaan niyo yan. Kaya dapat tama yung pananalangin mo, tama yung Diyos na tinatawagan mo, tama yung nag-guide sa iyo.
Amen. Nawa, wala tayong oras, palakpakan natin ang Panginoon at tayo ay manalangin. Lord, salamat sa aming pinagbulay-bulay, Panginoon, na iyong banal na aklat, Panginoon, sa aklat ng unang Korinto, chapter 15. Salamat din, Panginoon, sa karagdagang alaman, Panginoon, na pinahagi ng aming Pastor Eddie, Panginoon. Purihin ka sa iyo ang parangal at papuri, Panginoon. Salamat at patuloy mo kami turuan sa umagang ito, sa aming susunod na gawain, pagtagumpayin mo kami, noong pagpalang bawat isa sa iyong banal na salita at sa aming pagsambal, tanggapin mo ang aming parangal at pagpulsin. Sa lahat ng papuri, pasasarap pagsamba sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. God be the glory. Pwede na tayo magsiyang sandali, tapos magpuri na tayo sa Diyos.